We don't know our future. We don't know tomorrows. But one thing we know, we can trust the God that we serve. Amen. Do you trust Him that He will be with you this year 2026? Amen. So atong saliga ng atong buhi nga Dios nga muuban sa satua. Now if you have Jesus Christ in you, say amen if nana kay Jesus Christ. Amen. No, if you have Jesus Christ in your life, kung na may Jesus sa imong kinabuhi, kung dili lang ka nabuhi lang diri sa kalibutan, but nangalagad ka tinuod kay Lord, in Jesus, you are not just ordinary, for God has placed greatness inside of you. Do you believe on this? Na dili lang ka pang-ordinary na butang, since nangalagad ka sa dako ug buhi nga Ginoo, giprepara pug ka sa Ginoo para sa mga dagkong butang. Amen. No? Imagine if you don't know if you are first timer here, if you believe on Jesus Christ, wala lang ka nituo kay Jesus, but Jesus, the Father and the Holy Spirit, musulod ug mupuyo sa imuha. That thing itself is greatness. Amen? So hindi mo katapad, gipuy-an na ba ka ni Lord? Gipuyan na ba ka ni Lord? Kung gipuyan ka ni Lord, you have greatness inside of you, and that is God living sa imuhang mga kinabuhi. Sa imuhang kinabuhi personally. In fact, ano din si Jesus Christ in John 14:12. I want you to pay attention on this verse. Si Jesus mismo nagsulti ani, no? Kisa man din mga Bible bitaw na pag ang words ni Jesus ang gisulti or gisult kay naka-red siya, no, na may mga red letter Bibles, di ba, na pag si Jesus ang nagasulti, red ang naka-print. And this is one of the verses, no, na naka-red, wherein si Jesus ang nagsulti ani, ala si Lord diri si Jesus, very truly I tell you, whoever believes in me, nagatuo ba ta kay Lord? Nakabutan rin, if you believe in me, in Jesus, will do the works I have been doing, buhaton po daw nimo ang ginabuhat ni Lord Jesus, and not just that, o sige, gibutan din ni Lord, they will do even greater things than this because I am going to the Father. In short, dili lang nimo buhaton ang mga gibuhat ni Jesus Christ katong time na nasa diri sa kalibutan, mas labuan pa nimo ang gibuhat ni Lord. Giunsa man na, pastor? That's the word of Jesus. Ilan mo katapad, labuan ko daw nimo ang gibuhat ni Jesus. Labuan nimo ang gibuhat ni Jesus Christ. Amen. No? And this is not just kanang chika-chika lang. This is written in the scriptures. This is written in the Word of God. That's why church, kanina butang requires, say the word, faith. Faith. O sige butang diri, whoever believes in me. If you believe in me, if you believe on Jesus Christ, if you believe on the Son of God, na gipadala sa amahan diri sa kalibutan, then the Bible says, you will do greater things than the things na gibuhat ni Jesus Christ because you yourself is destined for greatness. Amen. Wala lang kagitawag ni Lord para mulingkod anang alingkuranan. Wala lang kagitawag ni Lord para lang mo-show up diri sa kaning building. God has an assignment sa imong mga kinabuhi. And gusto ni Lord na mabuhat ni mo na for His greater glory. Amen. Ini mo katapad, special ka. No? Di ka ordinary, special ka. Na gusto ipabuhat si Lord sa imo. You are made for greater things. That's why our monthly theme, no, for the month of January, made for greater things. I want you to declare this phrase. Everyone, kanang with faith bitaw. In 3, 2, 1, go. Isa pa ka lang by faith, John. In 3, 2, 1, go! Inay mong katapad, you are made for greater things. Go! You are made for greater things. No, gibuhat ka sa Ginoo for greater things, for greater purpose, for His greater glory. Now, kani nga butang, dili na siya kanang easy food, no? Ang kabalo mo sa pinaka-simple, mabuhi para lang sa imong kaugalingon. Simple kaya na. No? Simple kaayo. Kasi diri ang nakatay na magdinalog sudan sa balay. Simple kaayo magdinalo. No? Wala pa nakabot yung magsud, doon mo tanang sudan. Simple kaayo.
Pero lisod mo bahin, muhatog bahin na pagimukaon pero kailangan nimo dili hutdon kay naapay uban. So again, dili ni siya sayon, but if you believe on Jesus Christ, you can do it because again, you are made for greater things. Now, this preaching that I will preach sa inyo ha church requires faith. Kung maminaw lang kaani na wala kay pagtuo, these things are just ordinary words. These things are just phrases. These things are just sounds na madunggan sa iyong mga dunggan. But if you put faith, say the word faith. Ina mo katapad, faith. Kung mutuo ka, maimo ni. Amen. Kung mutuo ka, maimo ni. If you believe on these things that are about to be shared sa inyo ha, then it will be done sa imuhang mga kinabuhi. Ayaw niyo ismula ang pagtuo because dira tanan nagsugod nganong naa ka karon diri. Faith started everything nganong naa ka diri karon. That's why this preaching requires faith. Do you believe that ibuhaton si Lord nga dako si muha karon tuiga? Tuuha si Lord. Tuuha si Lord. Tuuhi si Lord. Ayaw tanaw si mong palibot, tuuhi si Lord. That's why church, I will share 3 points, 3 truths about us being called, being made for greater things for the glory of God. First point that I'm gonna share sa inyo tanan, you are called at the right time. Gitawag ka sa Ginoo sa saktong panahon. Kasi rin naguna-una na, Pastor, kanang bata pa ko, Pastor, oy, gitawag dyan ko ni Lord. Na? Pastor, wala pa man ko ingani, gitawag na ko ni Lord. O siguro ang uban sa inyo tiguwang naman ko, Pastor. No? Gitawag pa ko kaya ni Lord. You know what? Ayaw huna-huna ako unsay mong edad, huna-huna nga gitawag ka sa tao o gitawag ka sa Ginoo nga nagbuhat sa imuhang kinabuhi. Amen? You know what? Age is just a relative thing. Mayroon ka, bata mo ko, pastor, imong edad 20, pero what if kuhaon ka ni Lord 30? Tiguwang na ka. No? Pero yung ka, tiguwang na mo ko, pastor, kay 60 na mo ko, pastor, what if mabuhi ka 150 years old? Bata pa ka, hallelujah. No? So, age is a relative number. It depends on the one who will take your life. And since nakadungog ka karon gitawag ka ni Lord, ayaw ingon nga bata pa ko tiguwang na ko daghang pa ka mga kuwang, gitawag ka ni Lord at the right time. Tinawag ka ni Lord karon. No? Tinawag ka ni Lord karon. You are called for such a time as this. Amen? No, wala na mali sunod og tawag sa imuha. Natay nga nga kanang statement. Fill in the blanks. Fill in the blank. Fill it all you want. O sige, butan diri If only I am or I have blank, then I can serve the Lord better. Nabot pa taana sa nga point, church? No? Unta, Lord, kung nalandyo ko'y sakyanan, mas gwapo siguro akong pagpangalagad sa imuha ba kay nice og car. Huh? Siguro, Lord, kung nalang ko'y trabaho karon, amazing, ako na siguro ang amazing na leader there sa church. No? Siguro, Lord, kung dato lang ko na ako yung mga kwarta, siguro kay grabe na ko mga lagad sa imuha. No, I remember someone, siguro kailan mo, na dito isa ka statement siya nagibuyan, mga lagad jud siya daw, balik pag madato na siya. Hadlo ka po, no? No? Dahan kitang mga rason, no? Lord, mga lagad ko, pag graduate na jud ko, Lord. Pag makahuman na jud ko, Lord, pag makatrap. You know what? Paminaw, sa mga, kasi nag-eskwela rin, taas kamot. Nag-eskwela. Daghan kay palakpakan to may mga nag-eskwela pero nangalagad gyapon kay Lord. You know what? Kung ang imong rason dili ka kapangalagad kay Lord tungod sa imong pag-eskwela, pag human imong eskwela mo lahi na pud imong rason. Wala pa ka, ay Lord, na ko trabaho Lord, sunod na Lord, pag free na ko Lord. Yung pag human na po, na ko pamilya, Lord, na ko pamilya Lord, gamay pa ko mga anak Lord, ako mga lagad. Hangtod nga ang edad nimo kay kuan na jud na paduna ka kuan ni Lord, Lord, dili na ko mga lagad niya, dili ka kalihok. Amen. So pangalagari ang Ginoo, ayaw lang ngaya ang tawag ni Lord sa imong kinabuhi. No? God's call always comes at the right time. No, kung nadunggan mo ang tingog sa Ginoo nga gitawag ka, na pinili ka, na ginaingnan ka sa Espiritu sa imong kinabuhi nga pangalagad despite kung unsa imong situation, tikang tubag dayon kay Lord. Tubag sa kana nga tawag na gihatag ni Lord sa imong kinabuhi. Ayaw langay-langay ang pagtubag sa tawag ni Lord. No? You know what?
Kaysa mag-suffer, ikaw rin gihapon. No? The more na muikyas ka sa tawag ni Lord, the more na langay-langayan nimo ang tawag ni Lord sa imong kinabuhi, the more ka na mag-suffer. Because kabalo ka nga, there's something wrong. Amen. Nabot pa mo ang point, church? No? Kanang, di mo dyan maubay? No? Tinawag ka pero di mauoy mo situation. Kiwa man ka ni tubag. Kabalo ka nga ni tawag, but ang pangutana, gitubag ba nimo ang tawag? Amen? So pumuntahan mo katapat, gitubag na ba nimo ang tawag ni Lord? Gitubag na ba nimo ang tawag ni Lord? No, another sa Luke 9, I will share sa inyo at church, Luke 9 na chapter, and you can cross-reference this chapter in Mark chapter 6, no? Kaya naman tayo, upat ka Gospels, diba? Matthew, Mark, Luke, and John. And we have 3 synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke. Kanina tulo ka Gospels, though lahi-lahi sila, pero halos kapariho ang ilahang ginapang story na ginashare na stories, nalay mga gagmay na mga lahi-lahi nga details. And one of the 3 synoptic Gospels, katong nag-feed si Jesus Christ og 5,000 men. And in this chapter, verse 9, imagine yourself that you are part of the 12 disciples. Imagine, ikaw si Pedro, ikaw si Andrew, ikaw si John. Oh, depende. Ay lang si Judas. Sige. No? So imagine ikaw, part ka sa 12 disciples si Jesus Christ. And another sa verse 1, when Jesus had called the 12 together, say the word called. Gitawag ni Lord ang 12. Wala lang gitawag ni Lord ang 12, but He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. Gitagaan pa sila authority ni Lord na naay mabuhat sila ng mga milagro to authenticate the deity of Jesus Christ. Verse 2, and He sent, say the word sent. Gipadala niya itong 12 ka-disciples to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. And this is the pattern of our work kay Lord. We are called, we are given, and we are sent by God. Amen? Kung tinawag ka sa Ginoo, kung mayon kag yes kay Lord, dili lang tawag ang ihatag ni Lord sa imuha, tagaan pug kanyang authority ug gahom. Amen? No? You know what? Wala gihulat ni Lord na mugwapo imong tingog para mo say yes ka na mo kanta des tubangan. Wala gihulat ni Lord na mohawod ka na mawali para makawali ka. No, wala ka gihulat ni Lord na mag-disciple pag hawod na ka, mo atubag mga tao. Miskan dili ka hawd, miskan di ka kabalo ko mo, ingon kag yes, dihugan ka sa Ginoo, ma-amaze ka sa kagamhanan ni Lord sa imong kinabuhi. Amen. No? Daghan mo kutag mga rason sa itong mga kinabuhi, Jud. Super daghan. You know what? Ang greatness unta ba na gusto ihatag ni Lord sa tua, nana diraa, pero di ato maabot, isa na nang takatikang, di ato maabot tungod kay natin mga rason. Amen. So inaiyam katapat, unsay rason nimo karon? Na? Unsay rason nimo karon? No? Unsay rason nimo karon? Amen? Now, when you answer yes to His calling, He will equip you. Look at the pattern. When you answer the call, He will give you authority. He will give you power. Amen? Wala kagiingnan ni Lord na, nak, gahom nak, yes na yun. Dili, pag mo yes ka, dagaan ni kagahom ni Lord. Amen. 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 So just answer yes to the calling of God and He will give you authority and He will send you. He will send you. Now, naputi, usahay po na huna-huna na pag yes na kay Lord, automatic feeling na to, ma-okay na tanan. Huh? Like nitubag ka kay Lord, yes, nalaki authority Lord, smooth sailing na, wala pagsulay, wala na kay mga magian ng mga langan, magian ng mga trials, magian ng mga delays. No. Maminaw. Doing your calling won't show results right away. Again, kasi din katong time nga na yes ka kay Lord, tapos una ni mong buhat sa tawag ni Lord, feeling ni mo kay burag, di mauwi mong gibuhat. Katry mo ato. Katry mo. Ano ba yan ang feeling lang? Example unang time na kung wali sa tubangan, feel ko, tama kaya ito gipangyaw-yaw Lord. No, na-enjoy lang ang feeling. Huh? Or siguro rin sa mga, especially sa mga nag-add to sa tubangan, no? Na lang ang feeling. But I'm here to tell you, when you do the call of God, it won't show the success right away. No? Dili tayo agad-agad yung makita ang result. It requires time.
It requires obedience. It requires faith. Even when you feel not progressing. Muna, isuon, kung itubag ka kay Lord, ni yes ka kay Lord, the authority is there. The power is there. But you still need time. Imagine ha, Abraham. Kisa may naka-remember sa story ni Abraham, ni Sarai. No? Gipromisan sila ni Lord og anak at the age of 75. Pero nagkaanak si Abraham at the age of 100. Pila ka years na naghulat? Huh? 75, 100, 25. 25 years. David, he was anointed king of Israel. Gianon siya ni Saul, ay ni Samuel as the king of Israel at the age of 15. Pero nahimo pa siya hari literally at the age of 30. Moses was called by God to deliver the Israelites. Pero gitawag siya ni Lord at the age of 40. Tapos ilid pa niya ang Israel sa wilderness for another 40 years. Namatay siya at the age of pila? 80. Tama? Huh? Imagine na, good. 40 years naghulat. Ikaw, di ka hulat og isa kasimana. Amen. Amen. No? No? Even Jesus Christ, imagine, the Son of God. He has this divine power. Pero nagbuhat siya ministry, he waited for 30 years. Kung wala mo nasayod, nagsugod og wali si Jesus Christ at the age of 30. Amen. So he waited. Pero nitubag si Lord, dili 30 years pa yung edad. Katong time nga nagkabuot siya at the age of 12. Kung makita niyo, katong time nga nawala si Jesus. No? Gipangita sila ni Mary ug Joseph. Pila ka mga days wala nakitaan si Jesus Christ, pero nakita nila si Jesus sa templo. Kauban ang mga teachers sa temple, naminaw si Jesus dito o gipangutana siya ni Mary. Nganong gibuhat man nimo dinha kani hawa ka wa mi kita sa imuha. Unsa giingon ni Jesus Christ at the age of 12? Nganong gipangita man ko ninyo? I must be at my Father's business. Ana si Jesus Christ at the age of 12. But he started his ministry at the age of 30. So he said, yes, 12, 30. Amen? Unang ayaw pagdali. Pag yes lang pirmi. Amen? No, ino mo tayo, yes. Yes, pag yes kay Lord. No, pag yes kay Lord. No? Another, let's continue the story. In verse 10, katong time na gitagalan sila authority ni Lord, gipadala na sila ni Lord na may buhaton, magwali, mag-ayog mga naisakit. Verse 10, nibalik sila kay Jesus Christ. When the apostles returned, they reported to Jesus what they had done. Then he took them with him and they withdrew by themselves to a town called Bethsaida. Kasi point ni Ani, nag-report sila kay Lord, Lord, kani ko nahitabo, Lord, kani mo mga naay, Lord, kani mo mga nakita, Lord, kani mga nahitabo sa kani nga time, hindi mo gipadala. So si point, Ani, each of us, time will come, we will report to Jesus Christ. Mo report ka kay Lord. Ano mga katapad, mo report ka kay Lord. Mo report ka kay Lord, you will give an account to what you have done to the Lord. And we know the story. No, usay perminta to gusto maingon ni Lord sa tuwa when the time na mo report ta kay Lord. Well done, my good and faithful servant. So kung mo report ka kay Lord, maingnan ka kay ni Lord, well done. Amen. Amen. So yun ang makatapad, mo report ta kay Lord puhon. Mo report ta kay Lord puhon. Amen? Mo report ta kay Lord puhon. And if you read the story in Mark 6, kapoy kasi ani nga time, they were so exhausted, they were so tired, kay grabe lang kanang gibaktas. Kani nga time katong gipadala sa Lord, wa man sa kasakyanan ani nanglakaw lang sila. In fact, ang instruction ni Lord dili sila musakay. Mubaktas sila. Para magwali, para mangalagad. Ang kasama diri ang dili tagatagom. What if next Sunday mo baktas mo padulong diri? No? Ha? O sa mga oras magsugod dito, kasi may taga-Davao diri sila Steph. No, baktas sila padulong diri sa tagom. No? And they were so tired. Gipares sila ni Lord. Munang igsuon kung sa pagpangalagan nimo gikapoy ka, rest in the Lord. No? Rest in the Lord. He is your rest. Now, ato yung continue verse 11. Katong time nga ato si Jesus Christ sa Bethsaida, if you read the scriptures,
Every time kung asa mo ato si Jesus Christ, musunod yun ang panon sa iyaha. Kaya daghan man kay ang mga gusto makaangkon sa kaayuhan, daghan gusto makita mga milagro, no? Superstar mo si Jesus at this time. Kaya pag naa si Jesus sa isa ka lugar, nadyo yung mga milagro na mahitabo. But the crowds learned about it na si Jesus ni adtog Bethsaida and nisunod ang panon kay Jesus Christ. Many people followed Jesus. And unsa gibuhat ni Jesus Christ? He welcomed them. Gi-welcome ni Lord ang mga tao. And spoke to them about the kingdom of God. Giwalihan ni Lord Jesus ang katong mga tao nga nisunod sa iyaha. And healed, giayo niya, ang mga tao na nagkinahanglan og healing. Verse 12. Late in the afternoon, humana ang pasabot ng late in the afternoon, pahapon na ni siya. The 12 came to him and said, niingon ang mga disciples kay Jesus, Lord, hapon na good. Hapit na magabi. Send the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging because we are in a remote place here. Layo-layo mo ang Bethsaida, nya kani mga tao nga ni follow ka Jesus Christ ato pang layo ang mga dapit. Nya hapit na pangitngit. Na ana mga disciple Lord palapawaan na sila kay kita na pud. No? Ngit-ngit na nya. Daghan pa sila kanang lakawan, layo pa kaayo basig magabinan sila nya delikado. Paulian na sila Lord para makakita sila pagkaon ug tulugan. Unsa giingon ni Jesus Christ? Verse 13. He replied, you give them something to eat. Ana si Jesus sa 12, pakana sila. Sa mga wala kabalo, pila din nanunod ka Jesus ani at that time? 5,000. Ka mga lalaki lang ang gimension sa Bible. And imagine kung kaning 5,000 ka mga lalaki na asawa, 10,000 na ditso. Plus na po yung isa ka anak ng idala, more or less 15,000 katao. Nga giingnan ni Lord ang 12. Imagine ha, ikaw part ka sa 12 ni Lord. Si Lord, walay ka ng daghag kwarta. Wala din sila daghag dala biskwit. Wala sila daghag pagkaon. Pero ang giingon ni Jesus Christ, pakana sila. Ana ang ilang reply. Unsa reply sa 12? They answered, we have only 5 loaves of bread and 2 fish, unless we go and buy for food for all this crowd. About 5,000 men were there. But he said to his disciples, have them sit down in groups of about 50 each. So ano si Jesus Christ, palingkurin sila tinag 50. Katong 5,000, gidivide ni Lord by 50, palingkod mo sa dapit, og pakana. Unya ana mga disciple, Lord, pawaan si Lord, dagal man kini. Ana si Lord, pakana. Lord, kung pakano to ni pahawaan lang pud mi. Di ba ana pa ta permi no? Pag naalagay ng problema, Lord, hawaan ni nga problema, Lord. Or say mo ta, Lord, hawaan na lang ko. Di ba? Mga tong prayer sa no? Same thing po sa mga disciple, no? Lord, pawaan ni sila, sa pakana. Ay kami lang pawaan, mabalit sa mi. Pero usay giingon ni Lord, usay na adira. Inam ko ta usay na ani mo. Ana mga disciple, duha ka isda og 5 ka tinapay. Let's continue the story. The disciples did so, gihatag sa mga disciples tong 2 ka isda og 5 ka tinapay. And everyone sat down, nilingkod tanan. In fact, in Greek word, dili lang sila nilingkod, ang umabot kay nihigda. Nihigda sila sa green field. Taking the 5 loaves and 2 fish, looking up to heaven, gikuha ni Lord tong 2 ka isda og 5 ka tinapay, ni hangad siya sa langit, He blessed it. He gave thanks and broke them. Then giapod ni Lord ang tinapay sa mga disciples to distribute to all the people. Ang sinitabo diri, verse 17. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. O si point ano nga story? Imagine that you are part of the 12 disciples. Gitawag ka ni Lord to do ministry. Gitawag ka ni Lord to do greater things. Gitawag ka ni Lord to do this for His glory. Gitawag ka ni Lord to do this to glorify His name. Pero kung tan-awon ni mo kagalingon, daghan kag kulang. Amen. Huh? 2 lang ka isda, 5 ka tinapay, 15,000 ang imong pakanon. Pero nakalimot sila na ang ilahang leader mo'y nagbuhat sa tibuok kalibutan. Ingana po ta ba? No? Lord, mo raman ni Lord. Gamay ra gud ni Lord. Dili sa ko musimba Lord kay gamay ra man ni Lord. Dili sa ko mga laga Lord kay sunod ako mga laga Lord para ako bakery. Ha? Sunod ako mga laga Lord pag daghan ako huli ng mga isda. Ha?
You know what, church? Greatness is not found in getting more, but in God blessing what you already have. Balik ko na ko tong first point gani. You are called at the right time. Meaning, kabalo sila sa kondisyon ni mo karon. Unsay mga kahimtang nga naa ka. Unsa mga kakulangon nga naa ka. Pero wala gihihulat ni Lord nga mudaghan ang naasi mo para tawagon ka Lord miskan kulang, gitawag na kadaan ni Lord kay kabalo si Lord na siya ang mudungag kung unsa ang kulang sa imuha. Amen. Amen. If you say yes to God, if you step into His promises, He will bless what you have and matingala ka, you will have more. Kaysa dili dato, pero katong 2025, wala nagkulang. Amen? No? Kami sa asawa, naman dyan ka ng ginagahin nga budget no, for the ministry. And na time na, nababatay budget? Wala. You know what? Na time na, manghirami ka Grace, si Grace dari ano. Kami na po mag-inutang utang. Mag-inutang utang na po mini Grace. Pero makita na mo ba na, miskaning ana, wala nagkulang si Lord sa mga kinabuhi. Amen. Amen. Usay manggod pag atong hunaon nga, ala Lord, wala na ko'y ako. Di ka kalihok. Di ka kalihok. Hindi mo katapad. Kung hunaon ni mo nga, wala ka, di ka kalihok. No? Pero kung hunaon ni mo nga, nakiginoo nga nag-uban. Amen. Kaysa man yung lagyo kayong dapit diri nga naghuna-una nakalak siguro di nako makasimba ni bakas tang layo matingala ka every Sunday baka adto ka diri. Amen. No? Kaysa man yung estudyante nga ang baon gamay ra kaayo. No, pero matingala ka maka-adto ka kag simbahan. No, pag amot maka-amot gapon ka. Hallelujah, no? Pag ni offering nagapo kay mahatag. Amen. Amen. Because kaya i-multiply ni Lord kung unsa man ang gamay nga naa sa imuha. Ang gusto na ni Lord mo, oo ka sa iya. Mo ang gusto ni Lord. So ayaw, igsuon, paminaw, ayaw, ibutang si mo una na kailangan ni mong daghang kwarta para makapangalagad kay Lord. Ayaw na nga, daghan kag gamit dapat para makapangalagad kay Lord. Tugot lang yun kay Lord. Sugot lang yun sa tubag ni Lord. Ug si Lord na amudungag sa imong pagkinahanglan. Amen. Ana pa dire, give your 5 loaves and 2 fish to the hands of the master multiplier. Amen. No? Kung naman kay ani nga moment, 2 fish and 5 loaves moments sa imong life, let God do the multiply. Amen. He will multiply what you have. Amen. Amen. You know, in tanawon pa nimo diri sa story, atong time na gipakaon na ni Lord ang mga disciple, gipalingkod nila. No? Usay magud pag kulang ta mag-alingas ta ba? Wala na ko'y kwarta lang sa una ko ni. Asa ka mo adto mangutang ka dito lang, madagandagan ka. Pero sa lingkod. Na? Ang umabagi ni higda sa sagbot. Na? Lingkod and expect na buhaton si Lord. And unsa ni tabo? Balik ko na to ang verse. They all ate. Say the word all. Nabay na reklamo nila, ako Jesus, wala ko na ulo lang sa isda ko na dawat, wala. They all ate and satisfied. Busog pa dyan. Kasi nakatayatong New Year. Busog kay ka, ang gibuhat lang mo, natulog na lang sa kabusog. Nakatry mo ito? Muninita mo sila ba? No, grabe nilang kabusog. Kaya nga naman, nag-awas-awas ang pagkaon. In fact, na ay sobra. Pila ka buok, 12 ka bukag. Kada disciple na sila own basket nga gigbit-bit na overflow ato nga situation. In short, dili lang ka panalanginan ni Lord na pa kay ma-bring home. Hallelujah. Amen. No? No? Manausay ba? Hunahuna sa mga tao sa palibot pag magbuhat kag ministry, mahurot ka. Mahurot ang imong kwarta, mahurot ang imong time, mahurot ang imong energy. Pero matingala imong pamilya pag muuli ka, anong daghang kag dala? Nangalagad mga kay Lord. No? Ana pag ang pulong sa Ginoo, if you will take the house of God, He will take your house. He will take care of your house. Amen? 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 Yun ang mga tapad, muawas ka. No, muawas ka. Muawas ka. Muawas ka. Now, siguro mo na itong una-una. Ano ako magitawag, di mo ko sikat. Di mo ko bantugan. Tanawa diri verse 26.
Brothers and sisters, think of what you were when you were cold. Hunaw na katong time gitawag ka ni Lord. Not of you were wise by human standards. No, dili man siguro tanan sa tuwa diri kay honor. Daghang mga na-achieve sa eskwelahan. Not many were influential, no? Kaysa man sikat kayo, kaysa man nagkatapad na artista, na model na katapad diri, di man siguro no, man siguro ta influensya sa katong kalibutan, no? Mayor ba kasi mo ang wala. Yano lang tang tao tanan halos diri ah. Not many were noble birth. Kaysa man ang anak og dato, no? Hasindero na daan, wala siguro. Pero sige kung diri ni Lord. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Amen. Pinili ka ni Lord, kay gusto ipakita ni Lord na miskaning alang imong situation, amazing og dako siya na Ginoo. Amen. Amen. Muna again, you are called at the right time. Balik ko na akong first point. You are called at the right time. Ini mo katapad balik, tikang lang jud. Tikang lang jud. Now, I will share sa inyo, I received Jesus Christ when I was 15 years old. And I was this 15-year-old boy. Nag-attend lang og kanang conference. Nag-attend lang og kanang mga Bible study. Pero wala ko kabalo at the age of 15, when I said yes to Jesus Christ, na siya dakong plano sa kuwang kinabuhi. No, when I became 18, 19, God called me to be an evangelist. Year 2015, 2016. And at the year 2021, God called me as a pastor. Akong gitanong date, gitawag ko ni Lord, April 7, 2012, Saturday. Gitawag ko ni Lord as pastor, April 2021. Gikuha na ko ang chat na mo ni Daddy. Gibaliktaran ni Lord ang tuig, 2012, 2021. And I was ordained as pastor May 2021. And wala ko kabalo, at this age, wala ko naguna nga mga pastor ko. Ako na lang, apil-apil ko kanang mga kay amazing, na mga youth, na mga ano. In fact, atong time, nag-una ko Bible study, na-apil ko kay na akong crush, diba, na-share man ako na sa inyo, no? Pero wala ko kabalo nga mo itong gamito ni Lord to put greatness in my life. So I started making disciples. No, kaninga time, di dyan ako ni makalimtan. Wala dyan ko'y kwarta ani, pero nakaadto dyan mig Davao. And naamay dito for 3 days. Imagine, saan mo gikaon na to? Sige ramig, kuan, kanang usan KFC, kay tag 50 naman tong hotshot sa una, tong fan. Basta, moro dyan to ma-afford na mo. Sila, uban, matuglahi, na kuan, gwapo kay. Moro dyan to ma-afford. And because of my yes, nakatry po wali sa UM, kauban sila Surge, napatuuban mga youth dito no? So kani, sa una sa Mangga, sa UM, and, napagin si Pastor AJ dire, si Ezekiel. So again, wala ko kabalo that God called me as your pastor, but niingon lang ko yes kay Lord. Igsuon, wala ka kabalo asa kutob ang imong yes. No? Tanaw mo katapad, masig mo pastor po na po. No? Wala ta kabalo. No, wala ta kabalo. Wala ta kabalo. Now, look at this verse. Claim this verse mo ang kinabuhi. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we could ask or imagine, according to His power that is at work within us. O si pasabot ni Ana, if mga lagad ka sa Ginoo, kaya buhaton Lord ang mga butang na wala ni mo na imagine. Amen? That's why ka na mga vision board yun, mag-imagine man yun na tama, pero daghan pagbuhaton sa Lord na wala si mong vision board. Amen? Padayon lang dyan. Because His work, His power is at work sa mga kinabuhi. Munang padayon o pagpangalagad, wala ka kabalo o si ibubo ni Lord sa imuha. No? You know what? Look at this warning. Na yung mga tao na ibubo doon ni Lord ang katong butang na gusto ibubo ni Lord. Pero niundang man sila, wala nila naangkon. They miss the blessing. So hindi mo katapad, ayaw i-miss ang blessing ni Lord. No, ayaw i-miss ang blessing ni Lord sa imuhang kinabuhi. No, He can do all we ask, more than all we ask or imagine, according to His great power. Hapit na ko mo man, second point. You are made to have dominion. Balik ko na ko ang first point.
you are made or you are called at the right time. Second point, you are made to have dominion. Unsa man ang dominion? Pag may dominion, ikaw ang may authority. Dili ka mairo-iro. Dili ka maitoy-itoy. Na kay authority. Ina mo katapad, na kay authority. Na kay authority. Ano pa ang Deuteronomy? You are called to be the head and not the tail. Ikaw dapat ang manguna, dili lang ikaw ang ikog. You are called to have dominion. In fact, mauna ang original plan ni Lord sa tao. When God created man, He called Adam to rule over the sea, over the earth, over the fields. The word rule over in King James Version, gitranslate na siya to have dominion. So, hindi mo katapad, dominion. Dapat ikaw ang mag-dominar. Ikaw ang mag-rule over. Dili dapat ikaw ang mag-control. Ikaw ang mag-control sa mga butang na gihatag ni Lord sa imuha. No? May mga time na nagihatag si Lord na butang sa tuwa, pero ang nabaliktad, ang butang na nun na ni-control sa tuwa, di nakita ang ni-control sa butang. Muna yung katapad, gitagaan kag dominion ni Lord. Go. Gitagaan kag dominion ni Lord. No, you are given dominion by God. No? Unsa mo to nga dominion? Dominion over the enemy. Na kay authority over the enemy. Amen. No? Kung feeling mo maitoy-itoy kasayawa, if you have Jesus Christ, He has given you authority over the enemy. In fact, another si Paul sa Romans 16, the God of peace will soon crush Satan under your, unsa daw? Feet. Hallelujah. No? He will crush the enemy under your feet. Sige ba, atong dugmo ko ng yawa. Stamp your feet. Amen. The grace of our Lord Jesus be with you. In fact, if you don't know, according sa pulong ni Lord through Paul, time will come, you will judge angels. Huh? Na sa Bible. You are destined to judge angels. Unsa mo na, pastor? Even ako wala kabalo sa una. Kay pati ako, di po kay kabalo mo judge. No? Usay mali akong desisyon, pero mo judge na kay angels. Ay, no kataban mo judge kag anghel ba? No? You will judge angels because God has given you dominion. Amen. Munang dili ka basta-basta. No, dili ka basta-basta. No, kung antaro sa kalibutan si mo, so-so lang ka, ordinary lang ka, let them. Pero ang tanaw ni Lord sa mo ay, you are special. You are unique. You have the authority of the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Muna pa magwali ka, ni pugong si Mua, ingna na siya, ayaw pagpugong sa kay otorisado ko ni Lord Diri. I am authorized by the Lord. Amen? Dominion over what you feel. Usahay, atong feelings ano nag-dominate sa tuwa. But God said, you have a dominion over your feelings. Amen. No, yung sige sa Bible, live by faith and not by sight. No? Dominion through the name of Jesus Christ. Look at this authority na gihatag ni Lord sa imo. If na kay Jesus, if you really believe on this, so sige ingon sa John 14:14, you may ask me for anything in my name, and I will do it. I want you to read this verse, everyone. John 14:14, everybody. In 3, 2, 1, go. Ngayon time, nanganong dahang kay time sa tuang kinabuhi. Pag natay gusto nito mga kay Lord. Ha? Kita magbuot-buot. Itry ragod pangayo na kay Lord. Ngayon nang katamad, testing ragod suway ba? No pangayo kay Lord. No? Ask in His name. And He will do it. He will do it. Pero pastor kuan magod, ayo pagpiro-piro wala gibutang diri excuses ni Lord. Amen. He will do it if you ask anything in His name. And kanilang word na anything, there are anything in His will. Anything in His will. O si kabubuto niya si mong kinabuhi. Amen. Last point. Balik ko na ko itong una na point. You are called at the right time. Ikaduwa na point. You are made to have dominion. And third and last point. Since God called us for greatness, you are made to reflect Him. Gibuhat ka ni Lord para ma-reflect ang kamaayo ni Lord sa tao, sa mga tao nga nasi mong palibot. Imagine na rin mo kagaling na burag sa amin.
you reflect the light of God. You shine the light of Jesus. Question, can we see Jesus in you? Tanawin mo katapad. Dali, eye to eye. Pangutana siya, makita ba nako si Jesus sa imo? Amen? Can we see Jesus in you? O sige, butang dari sa pulong ni Lord. You are made in His image, so reflect Him and not your flesh. Another si Lord, God created you in His image. Reflect the image of God. Look at what Paul said in Romans 8:29. Another si Paul, for those God foreknew, He also predestined. O sa yung ni Lord? Sa tanang mga pinili ni Lord, sa tanang mga naibalaan ni Lord nga mudawat sa iyaha, He predestined, idong gi-design na ma-conform sa image ni Jesus. Hallelujah! Di ba, maot kitag batasan? Amen ba? Say amen kung na kay maot na batasan. Amen. Pero ang gusto ni Lord, maliwat ka sa iyaha. No? Sa mga wala kabalo, it's the first day na nadala na ko kong anak diri Asa mo kong anak, no? Kung tarawon mo kong anak, makaingon dyan mo, ay anak dyan ni pastor. No? Klaro kay ilong palang daan. No? And same thing sa tuwa. Karami ito, pag na yung makakita nga tao sa mo, ay anak dyan sa Ginoo. Amen? Because you are predestined. Again, dili pinugos, pero gidisenyo ka ni Lord. Kung tinuod ka ng mga alagad kay Lord, gipredestin ka ni Lord na muliwat kay Jesus. Amen. Mula kung feeling mo, pastor, di naman siguro ni matanggal nga batasan, pastor. Pastor, kani nga attitude, di naman siguro ni matanggal. Kani nga pagkahunahon, di naman, tanggalan na nga hunahuna. Di na tinuod, atik na sayawa. Gitawag ka ni Lord para maliwat ka kay Lord. Amen. In kani nga proseso, dilin ikaw, dapat, mudyong tinguhaon nga, imudyong, gabon yung kagalingon para maliwat. Dili, si Lord ang muhatag ani nga transformation sa imuhang kinabuhi. Amen. Amen. Kasi excited na maliwat kay Lord. Iampo ni na verse. Ang sige kung ni Peter. I want you to read everyone. I will read and your eyes lagbutang sa screen. Finally, all of you, kamo na tanan, wala exempted, even ako, all of us, be like-minded. Be sympathetic. Love one another. Be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. What if unya insultuhon ka sa imong mama, imong papa, imong igsuon, imong uncle, imong auntie, imong silingan, imong classmate, imong amo, imong trabaho, imong katrabaho. Unsa ibalos nimo? No? How many times nag-iinsulto ka, nan-insulto po kagbalik? You miss the blessing. Kung sa gibutan na rin ni Lord. On the contrary, lahi daw ta, ano si Lord Ria, and through Peter, on the contrary, lahi daw ta, repay evil with blessing. Because to this, you were called so that you may inherit a blessing. Kaysa dali ka tong Christmas, kitagaan nyo regalo yung kaaway. Hallelujah. Amen. No? We are called so that you may inherit a blessing. Tinawag ta ni Lord to become nicer, muliwat kay Jesus. Amen. And you know what? Being great is being like Jesus. Amen. Kung unsa ka kahawd ka-talented diri sa ministry, unsa ka kahawd muwali, unsa ka kahawd mag-manage sa mga disciples, unsa ka kahawd mutugtog diri unsa ka kahawd mo kanta, unsa ka kahawd mag-memorize og mga scriptures. Pero kung ang imong heart layo kay sa heart ni Lord, those things are like clanging cymbals. Because ana pa si Lord, kung walay gugma, nagsaba-saba ra ka. Amen. So pwede ba church karong tuiga 2026, can we be more loving? Amen.
Especially, kasi na yung mga asawa na rin, na yung mga bana. Be more loving to your spouse. No? Na-time mo ba, maayo kita sa uban, pero sa itong asawa, harsh kita. Amen? Be more loving. Be more loving. No? Would it be better sa mga name ninyo, what if buhaton ninyo or nato ang atong gibuhat atong time na uyab pa mo? Amen? No? Pero ganun siya mamanghura na ni unya ba? Hallelujah. No? Can we all stand? Kinsa diri alaga expect na naibuhaton si Lord sa year 2026? Kinsa diri ana naga-believe na this year kaning a church will overflow in the name of Jesus? Baliko na to ni siya. Everyone, let's read the 3 points. Asa man to nawala? Wait lang. Let's read these 3 points. Let's read it loud. Go. Wala pa dahil. You are called at the right time. Second point, you are made to have dominion. Third point, you are made to reflect Him. Lingi ay mong tupad na siya. You are made for greater things. You are made for greater things. Hallelujah. Let's bow our heads and praise God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. For you have called for such a time as this, Lord. Wala ka na mali nga karon minimong panahon na gitawag. Again, ilabay nga panghuna-huna na namali o nasipyat si Lord og tawag sa imuha o dili pa sakto ang time na mutubag ka kay Lord. As long as you hear the Lord calling you, say yes to Him. And expect na naibuhaton si Lord. Dili man agad-agad. Dili man right away makita nimo ang progress. Dili man right away makita nimo na amazing dayon kasi sa pagpangalagad kay Lord. But sooner or later, you will see the greatness of God being revealed sa imong mga kinabuhi. Continue. Continue. Padayon igsuon. Padayon igsuon. Hallelujah.